Ikaw, was there ever a time during the competition na napaghinaan ka ng loob? Yes po. Kailan to? During championship. Sobrang taas po kasi ng kalaban ko. Sa high talaga. Parang kinabahan ako doon kasi kala ko madi-disqualify ako kasi po once na po na injury or na ano mo yung kalaban mo is automatic disqualify po agad. Pero may sometimes sa pamilya ko parang huwag kayong sumali dyan, baka ma-injury, ganyan po. Pero at the tumagal din po, yun, sinuportahan na nila ako. Parang hindi yung pagod sa training is nawawala na ng pag madaming nakasuporta sa'yo. Train hard lang po, then tiwala lang kay Lord. Yung discipline po talaga yung dapat hindi mawawala. Kahit gaano ka pa kalakas na player at wala kang discipline, wala kang sa sarili is wala ka rin pong mararating. Mabuhay kay citizens! Kasama nyo ngayon Monsura Vitero at welcome sa pinakabagong episode ng ating programa ng Dalay Totoong Kwento mula sa mga klanong kaido-idolo. Ito ang Casey Cat, Akla ng Lodi. Mula sa Aklan, isang matinding lakas at disiplina ang muling nagbigay ng karangalan sa probinsya. Sa kanyang determinasyon sa loob ng ring, nasungkit niya ang gold medal sa kickboxing secondary girls junior category 50 to 55 kilograms sa palarong pambansa 2026. Isang malaking karangalan na makasama at makilala natin siya ngayon. Let us all welcome to the show, Miss Jonabe B. Nicolas, and of course, sa kanyang coach and trainer. Kasama rin natin sila. Yan. Magandang araw po sa inyo and congratulations sa pagkapanalo. Talagang ang buong Aklan ay nagdiwang sa inyong panalo na ito. And of course, ano pakiramdam sa ating gold medalist na maging isang gold medalist this year? Happy po. Hindi ko po ina-expect na maging gold medalist. Okay lang po sa akin kahit walang gold, walang medal na makuha, at least nakapunta po ako ng palarong pambansa. And kanina nga napag-usapan natin na para this is the first time, di ba, Yes, na magkaroon ng kickboxing. Yes. So, kamusta ang experience? Gano'ng katagal mo na itong ginagawa, yung pag-kickboxing? First of all po is hindi po talaga ako kickboxing. Okay. I'm wushu player po. Bale, pinick up lang po ako ni Sir Jomar na maging player po niya para sa palarong pambansa na kickboxing po. So basically, this year mo lang din siya talaga parang naaral at nagawa yung kickboxing? Yes po. Okay. So, kamusta ang experience doon? This is something new. Nanibago ka rin ba? Or may mga konting changes lang and improvements from yung nakasanayan mo na sport? May kunting adjustment lang po kasi point system lang po kasi yung laro, hindi po ganun kalakas, hindi po ganun talaga yung tama, parang light lang po talaga siya. Parang yun lang. Ka pa sa kickboxing. Parang yan lang yun po yung pinagkaiba sa kickboxing. And of course, kay Sir Jomar, no? Yes pa. Na kayo po talaga yung somehow nag-introduce kay Jonabe ng sport na ito. Yes po. Kasi since grade 8 siya, grade 9. Grade 9, she is playing na taekwondo. So, after years na naglalaro siya ng taekwondo, change ko siya into other event, into wushu. So, pagka wushu niya, ayun, 2 years siya consecutive na Wibra. And after this Wibra in Pasig, bronze medalist siya. So, since na si kickboxing is, ni-introduce siya ngayong palarong pambansa as demo sport. So, tinap kami ng aming division sports officer na mag-create ng team. So, I decided to create a team with my players sa Camaliga National High School kasi sa Camaliga National High School ako ngayon. And tapos, nag-pick up ako ng mga players ko from wushu kasi nanggaling din ako sa Camansi National High School sa school niya. So, nag-pick up ako doon, kasama siya, at yung iba nasa Banga. Bali, dalawa sila sa Camansi National High School na kinuha ko. And apparently, yun nga, nagbunga yung mga hirap niya. So, medyo matagal na po ninyong kilala rin si Jonabe. Yes po. O, gano'ng katagal niyo na po na somehow tinitrain siya sa previous sports?
4 to 5 years na. Oo, matagal-tagal na rin. So, ano po yung potential na nakita niyo sa kanya na nung nagkaroon na nga ng kickboxing na to, na naisip niyo, siya ba agad yung unang talaga naging option or choice niya na maging player for this? So, yes po, siya agad. Mhm. Kasi may skills na, may experience, tapos nanggaling pa sa Libra ako. So, parang fresh pa yung experience niya na pwedeng magamit into kickboxing. So, may konting adjustment lang sa sports. So kay Sir Lam, ikaw po sir yung coach, Yung coach sir, po. no? So kumusta naman po itong, since medyo bago po ito sa palarong pambansa, and bago rin po ito for Jonabe. So ano po yung somehow na, kumbaga, naibigay natin na input for her para magkaroon siya ng magandang performance talaga sa laro? Actually, sir, bago ako sa tulad sinabi nila, bago yung kickboxing. So, I'm from athletics. Coach ako ng athletics sa school namin. So, thanks to Sir Jomar, so, ginawa niya ako as coach sa kickboxing girls. And for the input naman kay Jonabe, so more on paperwork kasi kami. Okay. More on maintaining kung ano yung, more on, monitoring kung ano yung progress ng bata, yung weight niya, lagi namin minamonitor. So talagang sinecheck yan? Yes, araw-araw na, Oo. ang hapon morning sa kahapon, minamonitor Okay. yung check. Ano po ba yung mga mini-maintain dapat sa kanila? Yung ano po, syempre yung physical, nila, dapat okay lagi sila, walang sakit. And syempre may weight category tayo sa kickboxing, so always monitor namin yung nila, yung weight. So hapon ay gina-check gid naman kung sakto ang weight. So kung underweight o count abo. Oo. Kung underweight ay kung underweight ay count abo, kung overweight ay bimbihin ni anay. So, medyo yun po yung pinaka-function supervising role. or on monitoring sa progress ito nga. So, sabi mo nga kanina, hindi ka naman talaga nag-i-aim na maging gold medalist for this palarong pambansa. So, dati nung nag-wushu ka, di ba? Wushu was the previous Yes, sport of yours. Nakapagpalaro ka na rin. Hindi Is this po. your first time? Yes po. Wow, napakalaking blessing pala ng kickboxing. Ang ataray naman, first time. Tapos agad-agad na gold medalist ka. So, yung journey mo going to palarong pambansa, kumusta? Kasi di ba sabi mo parang hindi ka naman, naging confident ka ba na magiging gold medalist ka? Hindi po. Hindi talaga. So saan nanggagaling yung parang, medyo malabo maging gold medalist? Ano yung parang mga nagpapadoubt sa'yo as a player? Sa mga kalaban ko po is national player sila. Mga national player po, mamatangkad, may experience din po. Ganyan, parang yung kaba po, ganyan. Pero sabi nila, sir, coach, trainer na, kaya mo yan. Laban lang, walang susuko. So this is your first time na magpalaro? Yes. So kamusta po yung experience? Happy po and first and last ko po kasi Bakit first and last? graduate na po ako. Okay. So, magsi-senior high or college na? College na po. Magka-college na. Yes po. Magandang ito, pagtatapos. Yes, sobra po. Para sa senior high. So, nung nandun ka na sa palarong pambansa, ano yung mga bagay na na-enjoy mo? And ano rin yung medyo, yun nga, parang nagpapakaba din sa'yo? Yung po is makagala doon. Nakagala. Makapunta sa mga maganda nilang lugar. Tsaka yung parang problema lang doon po, sobrang init po doon. Sobrang init ang Pilipinas naman talaga ngayon. Mainit po doon. At lindol, ganyan. May nangyari doon. Parang ganun yung po yung namin. Mga nag-experiences Yes po. nyo doon. So, as a trainer, sir, kay Jonabe, kasi syempre, this is her first time sa palaro. Yun nga, nakakwento niya na parang nakakita niyo yung mga ibang kalaban niya, nag-national na, or mga mas matatangkad. So, paano niyo po nabuboost din naman yung kumpiyansa niya na, hindi, kaya natin to, mag-gold tayo? Encouragement lang po, sir. Always, every after practice, after training, there is a briefing na ginagawa ko na to boost their confidence para ma-build up sila. Because there are times na they feeling down na parang hindi nila kaya. Every time na ganun nararamdaman nila, I need to build them up. Para sa paglaro nila, at least marami silang maiisip na mga bagay na magiging sila para maging matatag sa laban.
Kaya malaki rin ang role na ginagampanan ng mga Yes, trainer po. and coach, no? Kasi, syempre, yung mga bata, minsan, lalo na sa competition, yung pagkakataon ng paghihinaan. Ikaw, was there ever a time during the competition na napaghinaan ka ng loob? Yes po. Kailan to? During championship. Sobrang taas po kasi ng kalaban ko. Sa Super. height talaga. Tapos Sorry, hindi kasi ako mas sport na tao, no? Obviously, palakain lang ako. Tumukbang yun din ako. Pero sa kickboxing ba, nagmamatter ba talaga yung height sa Yes. performance? Yes That is, po. Advantage po talaga. Malaking advantage siya. Yes po. So, nung nakita mo na may pagka matangkad, Yun, tapos tingin ako kay Sir Jomar, Sir, parang sa mata po, mata sa mata. Sir, kaya ko ba to? Anong gagawin ko? Lagi po ako sa kanya, tingin na kung anong gagawin, kung siya po talaga yung naging gold medalist po ako. Siya po talaga. so nung nakita mo siya, syempre yun nga, kumbaga minsan nakaka-overwhelm yung mga tangkad, di ba? Yung laki Yes po. ng kalaban. So, nung nag-start na yun, nakaramdam ka na ay, parang kaya ko to. Kailan mo nasabi during your laro na, ay hindi, parang kaya ko tong talunin. Yung nag-match na po talaga kami. Parang sa lakas po, parang Saan siya advantage. mahina sa tingin mo? Parang yung katawan niya po. Parang mahina pag tinamaan. Ay, okay. Parang ganyan po yung sabi ko hindi pala yung tangkad yung basihan, yung power po talaga namin. At yung skills, ganyan po. Mhm. Ganyan po talaga yung naisip ko. During 30 seconds? 30 seconds? Only 30 seconds lang po yung match namin. Wow. Na-knockout po. Yung parang kinabahan ako doon kasi kala ko madi-disqualify ako kasi po once na po na-injury or mo yung kalaban mo is automatic disqualify po agad. So Yan medyo, po. medyo Yun, napuruhan doon. mo siya. No? Opo, doon ako na-pressure nun. Baka ma-disqualify ako, baka natalo ako, mawawala yung pangarap kong goal, ganyan po. Ganyan Pero po. panalo pa din. Panalo pa ng din gold po. pa rin. So, syempre, sir, as a coach, sir, syempre, nakikita nga rin natin. Kasi kayo po yung parang in charge din sa health and sa well-being ng mga players natin. So, pag may mga ganyan po na nakikita nyo rin na, medyo matangkad, medyo mas malaki to, ninervous din po kayo sa mga players. Siyempre, hindi mawala. Kasi nga, talagang sinabi ni Janabe, yung players na is national players. And sa game talaga na kickboxing, talagang advantage talaga yung may height. Mhm. Pero hindi naman sila tinidor ng practice nila, 'di ba? So they have their training naman umaga, hapon, and sa skills. So alam ko naman na makakaya na. So sa training naman po, sir, kay Jonabe, paano po yung naging training niya all throughout siguro umpisa dito hanggang sa palaro? Paano nyo na-make sure na she's ready, she's equipped, and very prepared to win talaga the gold medal? Okay, actually, when it comes to skills, sa experience, at sa diskarte sa laro, so I am fully sure na kaya niya yung laban sa kickboxing sa palarong pambansa. Kasi siya, well equipped with the training, kumbaga dumaan sila sa hard training, silang lahat. So ako question ko lang po, kayo rin po ay nagki-kickboxing din po ba kayo? Actually, kickboxing kasi it was only introduced ngayon. Pero before, back then, during my high school, college life, I was also an athlete. Okay. I was Ano an po ang athlete sport of niyo, sir? taekwondo. Halos lahat ng contact sport, taekwondo, arnis, pencak silat. And then, during sa pagpasok sa DepEd, nagkaroon ng wushu. So, nagtrain ako ng wushu. So, kaya kumbaga somehow may knowledge din talaga Yes. sa sport. As a former na to. athlete and of course as a coach. And nag-coach na po ako almost 11 years na siguro. Oh, yan, tuloy Since then pumasok ako sa pagtuturo. So, ngayon naman ikaw, sa contact sports, gano'n mo na siya ginagawa? Gano'n katagal na? 4 to 5 years. Matagal-tagal na Yes rin. po. So, paano yun? Siyempre, ang training talaga niyan, hindi biro. Ma-physical siya talaga. Kumakain ng oras, estudyante ka pa. Was there ever a time na naisip mo na parang nakakapagod na to masyado? Parang siguro magpo-focus na lang ako sa studies, ganyan. Actually po is parang naano And din po. dalaga pa, di ba? Siyempre, may mga friends din. Minsan nagyayaya lumabas and all. Actually po is parang po kasi ako.
marunong po ako mag-manage ng time ko sa academic and sports po. Bali parang na-interest lang po ako sa sports na combat. Nang parang Anong mas meron maganda- dyan? Yung physical, di ba? Oo, Parang, Kita. gusto mo bang nasasaktan? Di ba parang, ang sakit naman Pero natin. sabi ng mga magulang ko, ba't ka sumali dyan? Ba't ka? Parang nakaraan yung ilang taon, parang doon sinuportahan na po nila ako. Parang, sige, kaya mo yan, bahala ka, gusto Oo. mo yan. Pero may sometimes sa pamilya ko, parang, huwag kayong sumali dyan, baka Mabalian. ma-injury, Oo. ganyan po. Pero at the tumagal din po, yun, sinuportahan na nila ako. Parang yung pagod sa training is nawawala na ng pag madaming nakasuporta sa'yo. Napatunayan mo rin na talagang Yes po. isinapuso mo na yung sports, no? And yun nga, speaking of mga nabalian, ano yung pinakamalala mo nang na-experience dahil sa ganitong klase ng sport na mga nabalian or Actually, wala naman. wala naman? Yung nahihimatay lang Sana talaga. wag naman, no? Di Oh, naman yes yun. po. Pero so far, wala namang mga matindi. Ano yung ano so far yung pinaka medyo na masakit or Yung nahimatay po ako kapag during sparring sa mga lalaki. Yan okay. po. Talaga Ano nilalaban po. kayo sa mga lalaki? Yes po. Napupuruan po minsan na nahihimatay. Oo. Yan po. So, buti yung parents mo naman, supportive naman sa'yo. Opo. Oo, Supportive kasi syempre naman. babae, no? Tapos uuwi ka. Hindi ka naman like mga umuwing duguan. Hindi mga- naman po. mga- Pero marami. Kasama rami, Kasama no? Nakakatuwa lang kasi pag tinignan mo siya, parang naman siya, mahinghing. Pero, Diyos ko Lord, ng babalibag siguro to talaga. So, sa mga sir din natin, during the competition, siguro from here hanggang palaro po, ano po yung make sure ninyo as a trainer na dapat meron si Jonah throughout the competition? Of course, minake sure ko na yung yung skills andun agad. Tapos, minake sure pa namin yung yung health. Siyempre, yung weight nila dapat ma-maintain nila. Tapos, lagi yung fighting spirit nila dapat malakas. Yun lagi yung ko sa kanila. Tsaka sa mental health, Mental paano mo health. naman siya para you make yourself na sane naman all throughout the competition? Kasi for sure may mga times na siguro na grabe yung takot, uncertainties. May mga ganun ka rin ba? Opo. Sa mga kaba po. Pero sa mga po nila kasi, sir, parang lagi po sila nagsasabi na kaya niyo yan, ganyan sila po lagi nagsasabi ng lakas ng loob, nagbibigay ng sa mga kasama ko po, teammates, ganyan. Kahit sobrang kaba na nag-aanuhan namin, nagsusuportahan kami. Kaya natin yan. Parang nagbibigay po lakas lahat yung mga kasama. And speaking of lakas na loob, sino yung inspiration mo throughout your journey na to sa paglarong pambansa? My parents and my trainers, coach, mga teammates ko po. So kasama mo rin ba sila doon or hindi ang parents mo? Hindi po. Pag-support lang sila sa bahay. So ano reaction nila nung nalaman na nila na oh my Excited. God, gold medalist yung Hindi anak pa po namin ako kasi walang signal dun, hindi pa ako nakapag-chat. Pero yung sa namin, sa mga SK, namin, nakapost Oo. na agad sila. Kahit ready. wala pang awarding, nakapost na agad Hindi ko sila. naka-prepare na Oo, yun. nag-prepare na Ipopost po na lang. talaga. Popost na lang po. Yun, nalaman nila. Kasi wala po talagang signal doon. Hindi po ako agad makakapag-update. Sabi doon, pag bukas ko ng messenger ko, pagbalik sa namin, sa billeting, is marami ng chat, maraming congrats. Hindi pa naman ako nakapagsabi na nanalo ako. Ganyan po. Bali, alam na nila. Naramdaman mo rin talaga yung Opo, support at opo. pagmamahal nila. Yes po. Kahit during po, hindi pa po match or practice pa lang po, lagi silang tawag sa akin na kamusta sa training, sa pagkain doon. Sabi ko, okay lang po. Minsan po, hindi ko nga nakakausap kasi nakakatulog na lang po ako minsan sa pagod. Kayo sir, as the trainer, ano pakiramdam na meron po kayong nahubog na isang gold medalist at palarong pambansa pa ito, napakalaking bagay nito, Of course, sir. sobrang satisfying, sir, when it comes sa part namin as a trainer. Kasi, for the first time, I have produced palarong pambansa athlete and of course, gold medals pa. Sobrang saya. Grabing validation to Yes. sa'yo, sir, no? Kaya nga. And ano naman na reaction ng school, sir, when they found out na Um, gold medalist? Siyempre, sobrang saya nila.
And Same school lang po ba kayo? Hindi po. andun ako nanggaling sa ano, Sa nanggaling school ako sa kanila. Anong school 6 mo? years. Kamansi National High School Kamansi po. National High School. And Kamaligan then, ikaw. nag-transfer ako sa Nag-transfer. Kamaligan National High School. So, talagang pride kayo ng batan talaga. Hmm. So, ikaw naman, sir, ano pakiramdam na after all ng mga, for sure, sa'yo yung stress sa mga papers and all, sa pag-validate na kung anik-anik. Tapos, meron na kayong gold medal, Yes. sir. Yun yung sinasabi namin sa kanila na lahat ng sacrifices namin, syempre wala kaming bakasyon. Oo, wow. Supposedly may kami 1 month uninterrupted vacation. Oo. So, Pero doon kami. Oo. inilaan namin sa school kami for 1 month Yung sa inyo ay 1 month interrupted. interrupted. 24 hours. Oo. Bantay sa bata. Oo. Yan. So, lahat ng sacrifices, yung hirap namin sa paperwork, lahat yun worth it. Na ma-represent lang namin yung Aklan sa Luzon, Visayas, sa Palagang Pambansa, talagang big achievement na sa amin. Hindi, wala bang bawi ito, sir? Like, bigyan siya ng additional 1 month. Wala nang Kasi Wala meron na na yung pasok na. Opo. baka naman. Pag-uwi namin brigada na. Pag-uwi na brigada. Tapos naglinis pa. Yes, Ay, ang diretso. galing. Dire-diretso yung pagod, di ba? Diretso. Walang tama. Oh, wala kayong pahinga. Tapos, ito pa, in-interview pa natin sila. Inago pa natin yung oras sa kanila para magpahinga. So, ikaw naman, anong next? Anong balak mo? What's next for you? May i-explore ka ba ng iba pang sports? Or are you just focusing lang dito sa kickboxing? May is sa school na pag-aaralan ko sa college. Actually, may sports din po sila doon. Ay, pwede namin malaman kung anong school? Kapsu Mambusaw po. Sa Ay, ito Mambusaw. ka. Oo. Opo. May sports din po sila doon. Combat. Mhm. Ano lang po sa akin kung pwede pa ba ako doon maglaro, ganyan. Mhm. Actually po, may kumuha na rin po sa akin doon. Pag ano ka. Oo, Sabi- kasi usually pag mga ganyan, di ba na gold medalist, may mga ibang schools na they try to Sabi niya, get you. sa nila gym, pagpasok ko pa lang doon na training ka dito, ganyan, may mga laro din. Mhm. Ganyan po yung mga nila sa akin. Pero sabi ko, kaya patuloy ko pa rin to yung ko. Inumpisahan. Excited ka. Opo. Para sa college, Yes, eto po. at eto pa rin talaga Yes po. ang gagawin. So kayo naman, sir, bilang gagraduate na tong gold medalist mo, kumusta yung mga yung pag-screen natin, yung pagharap natin ng mga bagong ititrain natin? Actually, sir, from the start of the opening of classes, siguro magsa-start na ulit kami. Kasi year-round yung namin training. We never stop, kumbaga. So kamaligan ka rin, sir? Yes, Oo. sir. So kayong dalawa pala Hmm. ang magsiscreen ng mga gusto rin na gusto rin pasukin itong sport na to. So any advice po, sir, sa mga nagbabalak po na pasukin itong sport na to, sa mga gusto rin na itry? Actually, pag sinabi kasing kickboxing, yung mindset kaagad ng iba is baldahan, sakitan, bubugan. bubugan. pero pag although kasama na yan. Kasi, Oo, di ba iiwasan talaga? Di ba iwasan kasi combat sport, Oo. contact sport, talagang may sakitan talaga. Pero unlike sa other combat sport, mas light si kickboxing. No, hindi Light siya, pa yan talaga. wala siyang mga takedown, wala siyang mga more on touch lang siya, makatama ka sa kalaban mo, points na. So sa lahat ng mga athletes or sa mga gustong sa kickboxing, mag-try, why not? Oo. Maganda yung kickboxing. I-try nyo lang din. Yes po. Oo. Kayo ba, sir, sa mga papasok po sa mga magta-try sa ganitong klase ng sport, Okay. na kayo po magte-train, ano po ang inyong advice sa kanila? Stricto ba si sir? Medyo. Ayan, ako sinasabi ko sa inyo, alis kayo. Si kickboxing actually is, if we follow the international rules nila, yung sakitan talaga yan. Pero may iba-ibang kasing klase ng kickboxing na iba-ibang rules yung ginagamit. So si DepEd, inadapt niya yung point fighting lang. Yung hindi masyadong, almost 70% lang ng lakas ang dapat gamitin. So yung iba mayroong full fight, yung continuous fighting. So si DepEd, inadapt niya ito para hindi masyadong masakit yung point fighting lang. Pag sinabi mo kasing kickboxing, medyo maano na yung mindset ng mga tao, ng mga other athletes na sakitan grabe, pero hindi naman ganun talaga. Sa DepEd, inadapt ng DepEd yung point fighting, na kung baga pagkapuntos, stop agad. So for those who are interested to train, so I am open dun sa school namin.
So, and of course, may other ano man kami, may kasama din ako mga trainers ng mga kapatid ko sa Banga. If they want to train, we are open also. At ikaw naman, bilang sa mga players natin na pinapangarap din na maging gold medalist, ayun, as a gold medalist yourself, ano ang iyong maibibigay na piece of advice sa kanila? Masasabi ko lang po is train hard lang po, then tiwala lang kay Lord. Yung discipline po talaga yung dapat hindi mawawala. Kahit gaano ka pa kalakas na player at wala kang discipline, wala kang sa sarili, wala ka rin kung mararating. Yan lang po yung masasabi ko. Train hard, and yung discipline po is dapat lang always lang nandyan. At alam ko rin mga sir and ma'am, hindi lang kayo mag-isa sa pagkapanalo niyo na ito. Baka may gusto kang pasalamatan, sir, batiin. Go ahead. Sa lahat ng sumuporta sa amin sa kickboxing team, thank you so much. Of course, from the province of Baclan, headed by our governor. Of course, kay Sir Buenape, Dr. Feliciano C. Buenape Jr., our schools division superintendent. Kay Sir Charlie Oreta, our division sports officer. And our mayors po, Parambatan. Another po kay Mayor Juris na nagpadala sa amin ng suporta financially doon during our stay in Agusan del Sur. Another, sa school head namin kay Sir Larry, thank you so much Sir Larry J. Justo sa pagpastay sa amin sa Camaliga National High School for almost 1 month. So our school became a home for 1 month for our athletes, of course, and sa aming coaches and chaperon. And then kay Sir Louis Sorolla, Dr. Louis B. Sorolla, our PSDS from the District of Batan, thank you so much, sir. And sa other trainers na kasama ko during sa training namin sa Biliting, kay Sir Joven de la Cruz, my brother, kay Sir Ronel Mabulay, and sino pa? And to all the parents na nagtiwala sa amin sa pagdala sa inyong mga anak sa palarong pambansa. Thank you for your trust and confidence na binigay sa amin para dalhin namin ang inyong mga anak sa palarong pambansa. Thank you so much po. Ikaw naman, sir, baka may gusto ka rin pasalamatan mo. Actually, sabi na lang si Jomar. Yun nga, talagang super thankful kami sa parents ng mga athletes namin kasi talagang pinubaya nila sa amin yung nagbigay sila sa amin ng trust na for almost 1.5 month nandito sa amin yung bata, and we assured din naman na talagang safe yung bata dito sa amin. So thankful po kami sa lahat ng parents as well as sa athletes namin na tinake nila yung challenge na maging player sa Palarong Pambansa, and they did their best naman. Ay, ikaw naman, ang ating gold medalist. Baka may gusto kang pasalamatan. Actually, thank you so much sa mga nabanggit ni Sir Jomar and sa my parents ko nga. Nagsuporta gid akakon, sir, and sa mga trainers, Sir Joben, Sir Mabulay, Sir Jomar, then Sir Rogie, and Sir Leo, Ma'am Jessica, thank you so much po sa suporta ag pag-iba kamon. And thank you so much po kay sa amon niya, ako niya head teacher nga, nagperma para makahampang ako sa Palarong Pambansa, sir. Kung bukod dahil ka na hindi man ako kahampang sa mga papers na kon nga sana nag-obra. Thank you so much sa ang teammates, and see you soon. Thank you so much. Ayan, and baka may gusto pang idagdag, sir, nung papasalamatan? Yun nga, thank you so much also sa mga athletes na naging kasama niya. I cannot mention one by one. So, alam na nila yun. So, we have our medals also, mga bronze medalists and 1 silver medalist. And of course, kay Sir Leo na isa sa Coach. one of the most kasama namin na coach na most workaholic din. And of course, kay Ma'am Jessica B. Parohinog, our chaperon na naging kasama ng mga athletes namin na babae sa kanilang room sa pag-alaga as a mother. Ayan. Again, thank you so much po for accepting this interview. Alam ko na talagang pagod pa talaga sila, no? At
ang oras na ito ay dapat pagpapahinga pero pinagbigyan nila tayo. And thank you so much sa pagbigay din talaga ng karangalan sa probinsya ng Aklan because kayo talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit mas nakikilala talaga tayo. And you didn't just represent Aklan Western Visayas ito. So maraming salamat sa pagbigay ng karangalan sa ating probinsya. And hopefully, makita pa namin kayo sa mga susunod at mas marami pang gold medals para sa iyo. Thank you so much po. Maraming salamat po nga, Thank you so much, sir. And Thank ma'am, you. ayan. Again, congratulations sa Thank you so inyo. much po. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga citizens na nanonood sa ating community channels 1 and 24. Ganoon din sa ating Facebook page and YouTube. Don't forget to react, comment, and share this episode. Abangan po natin sino kaya ang ating susunod na Lodi guests dito lamang yan sa ating programang Kisikat, Aklanon Lodi. Kisikat, Aklanon Lodi would like to thank Congressman Papa Jess Marquez.